Yo, what's up guys? BB Moto here. Sa video na to ay papakita ko sa inyo kung paano magpalit ng langis o oil dito sa ating pressure washer, no? So itong pressure washer na to, ito pa yung nabili ko nung medyo may katagalan, ano? So hanggang ngayon buhay pa naman. So ngayon ay papalitan natin siya ng langis, no? Sa katagalan kasi habang tumatagal yung ating pressure washer, dapat pinapalitan natin yung oil dito sa head. Yan dito. Okay, so ngayon ay papakita ko sa inyo kung paano magpalit ng langis. So importante ito guys, no? Kasi kapag hindi natin yan napapalitan, maaaring masisira yung oil seal. So ito yung gagamitin natin na langis, yan, ETF o yung automatic transmission fluid. Yan, okay? So tara, simulan na natin. Okay, so una nating gagawin, tatanggalin natin tong cover dito. So kung napapansin nyo, tinabas ko na tong gilid na to kasi pinalitan ko na to yung pinaka pump nya dito. So kung napapansin nyo nung unang video is nabali ito, no? Itong part na to nabali yan. So ngayon ay naka-order na ako ng panibago at ito pinalitan ko na. So una natin tatanggalin itong cover. So kaya ko tinanggal dito. Ayan, so kaya ko tinanggal to kasi naiipit yung pinaka ng pressure washer, no? Yung gauge niya naiipit. At saka ang hirap niya tanggalin kapag nandun pa yung nandito sa gilid. So ang ginawa ko, tinabas ko yun para pag tinanggal ko to, hindi na to tatanggalin. Okay? So ganito lang yung gagawin diyan, no? Ayan, di ba? Mas madali. Okay, so bago natin siya tatanggalin, itatayo natin siya ng ganyan. Okay, yan, para mas makita nyo. Tapos itong apat na tornilyo na to tatanggalin natin. So gagamit tayo ng alin dyan. So sa mga nagtatanong nga pala kung kumusta daw yung aking pressure washer na nabili, ito buhay na buhay. So yan, lumalaban pa hanggang ngayon. So ito, tatanggalin na natin. Yan. So bago tayo magpatuloy, no, kung bago ka lang dito sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at syempre pindutin mo na rin yung notification bell para updated ka sa ating mga DIY. Shoutout na rin kay Ma'am ba o Sir, ba? Shoutout sa iyo. Yan, shoutout sa mga bago nating subscriber diyan. Okay, so tatanggalin na natin yung allen type na tornilyo. So importante ito guys, no. Kailangan natin 'to mapalitan ng langis para ma-maintain natin yung oil seal niya dyan. So sa pagtanggal nito, medyo may katigasan yung ibang part ng tornilyo kasi yung pump nito sa loob ay tumutukod na. Okay, so tatanggalin lang natin to lahat. So lahat ng tornilyo dito, isa lang naman yung sukat na, no, wala siyang walang maiksi, walang mahaba, lahat pantay yung taas, yung haba. Okay, so ayan, natanggal na natin. Ngayon sa pagtanggal natin dito, ayan, konti na lang yung langis. So ito itatabi lang natin to sa gilid. So nandito kasi yung switch ng ating pump. Yan, ito yung switch ng ating mismong makina. So hindi na natin to hugutin, itatagilid na lang natin dito sa baba. Yan. Okay, so ito yung tornilyo niya, apat. Pare-pareho yung haba. Tapos yan, kung napapansin nyo, kukunti na lang yung langis, no? So dapat talaga mapapalitan yan. So ngayon, bago natin ibuhos yung ating langis, tanggalin natin tong yung pinaka bearing nya. Ayan, oh. Yan. So napaka-importante na mapapalitan natin to ng langis para hindi masira yung ating bearing at saka yung oil seal dito. Yan, yung mga may oil seal yan dito, baka akala nyo isang isang assemble na bakal lang yan, may mga oil seal yan. Ayan, so tatanggalin lang natin yung mga bearing dyan. Okay, so yan. So natanggal na natin. Next natin na gagawin, ibubuhos na natin yung lumang langis dyan o yung lumang oil para mapalitan natin ng panibagong oil yan. Yan, so ibubuhos natin. Yan, so kukunti na lang yung laman at iba na rin yung kulay. Okay, so yun, pupunasan lang natin to hanggang sa gumanda yung loob. So importante kasi na mapalitan natin to ng langis para hindi masira kaagad o hindi kaagad bumigay yung ating mga oil seal. Ayan, so yun, malinis na siya, no? So ubusin lang natin yung mga lumang oil dyan sa loob.
para sigurado natin na malinis tignan o malinis yung ating loob ng ating makina. So ayan, malinis na siya, no? Tapos ito yung ating bearing ngayon. So para siyang bearing ng ano, no, ng manibela ng motor. So kailangan natin na malinis yan. So ayan. Okay. So bago natin siya sasalinan ng panibagong oil dito, ibabalik muna natin yung ating mga bearing para yung oil na mailagay natin, no, kasi kailangan marami yung oil na mailagay natin dito para hindi siya kakapusin, no, para hindi mag-init kaagad. Okay, so bago natin ilagay yung panibagong oil o yung ETF, ibabalik muna natin yung bearing. Sa paglalagay natin ng bearing, wala naman siyang polarity kung alin yung taas, alin yung baba. Okay. So kung maggagawa kayo ng ganito, huwag kayong matakot na baka magkabali-baliktad. Yan. So huwag kayong matakot kasi wala siyang polarity. So yan, isasalpak na natin yung panibagong yung bearing. Linisin lang natin to. Ganyan. Okay? So sasalpak natin dyan. So sisiguro din natin na nasa align yung ano, no? Ayan. So naka-align na yan, ano? So ngayon ay sasalinan na natin siya ng panibagong langis. So ito yung ginagamit kong fluid, ano? Ito rin yung mga ginagamit ko sa front shock pati sa gear oil. So yun, lalagyan na natin ng bagong langis. So pupunuin na natin to, pero wag naman yung sobrang apaw naman. Okay, so ayan, yan yung langis niya. So wag natin yung sobrahan sa pag ano ng langis, baka umapaw. Eh, sayang naman. So medyo naparami ng konti, babawasan natin ng konti yan. Okay, so ganyan. Ngayon ibabalik na natin yung ating yung pump assembly. So pupunasan lang natin yung ating pump assembly, tapos ibabalik na natin. Okay, so ganyan. Ganyan lang siya kadali magpalit. Tapos yung mga tornilyo. Sa pagbabalik natin sa head assembly, ano, medyo may katigasan siya i-diin kasi yung pump na, tatlong pump na nandoon ay medyo matigas siya kasi may mga spring. Okay, so papakapitin lang natin yung ibang tornilyo para maidiin na natin. Ganyan. So mano-mano lang natin ito hihigpitan, huwag natin gamitan ng impact wrench, ano? Kasi pundido lang din naman tong ano na to, at saka maliliit yung thread. So sa paghigpit natin pa-cross, yan. So hindi ka pwedeng maghigpit ng paikot lang ng ganyan. So dapat pa-cross kasi yung puwersa ng pump ay hindi pantay, no? Pwedeng matigas dito, malambot dito. Pwede rin dito matigas, pwede rin malambot dito. So dapat pa-cross. Yan. So sa mga nagtatanong nga pala kung saan ko ito nabili ko ito sa TikTok shop at may katagalan na rin to sa akin. Hanggang ngayon, ayan, buhay pa rin. At nagagamit ko pa rin naman siya sa paglilinis ko dito sa garahe. Yung iba na bumibili ng ganito, sabi nila nasira na kaagad. So maaaring defective yung unit na nakuha nyo. So pwede nyo naman siguro ipapagawa yun. Papalitan lang ng bearing o kaya yung armature. So may mga gumagawa rin na ng ganito, nagre-repair. So ayan guys, naigpitan na natin. So huwag nating sobrahan sa paghigpit, baka masira yung thread, sayang naman. At wala nang mabibiling ganito, itong part na to. Mahirap siya hanapan ng part. Ito pa lang, mahirap na hanapan ng part na to, yung pump na to. Kasi nakailang bili na ako dito, hindi siya kasukat. So ang nangyayari, pangatlong bili ko na to, pangatlong bili saka lang tumugma. So yung mga nabibili ko nung una ay ano siya, mga malalaki. Ito kasi small. Ayan, so ipitan lang natin siya ng tama. Ngayon kapag okay na, pupunasan na lang natin para yung mga excess na oil na natapon ay hindi magkalat dyan. So ayan guys, ito na. Ganun lang siya kadali magpalit ng oil, no? So nung una kasi ito yung nabali nung dumating to sa akin. So ngayon ay napalitan na yan. So papakita ko lang sa inyo. Ayan. Kabila. Ayan. Okay, so itetest na rin natin to pagkatapos natin ma-assemble ulit. So sa mga nagtatanong nga pala kung saan nakapwesto yung tawag nun, yung kapasitor. Yung kapasitor nito nandito sa part na to. So pag tinanggal nyo to, yung apat na tornilyo na yan,
Pag inangat nyo to, nandito makikita nyo yung kapasitor. Yung kapasitor niya mahaba, parang battery na, ano, no, na bilog. Dito siya makikita sa part na to. Okay? So, ibabalik na natin yung cover. Ayan. So, kaya ko tinanggal yung dalawang ano dito para hindi na ako magtatanggal tong pressure, ano to, gauge na to. Okay? So, ganun lang siya kadali, guys. So, ngayon, itetest na natin to. Let's go! So itetest na natin to. So yung pressure gun nandun, nakakabit na rin. So ngayon itetest na natin kung okay yung ginawa natin. Let's go. Okay, so ito na the moment of truth. So ito, nakakabit na yung ating ano, pressure washer. Okay, so ito. So yan, malakas siya. Adjust natin. Ayan. So yun lang, guys. Okay yung ginagawa natin, ano. So kung bago ka lang dito sa aking channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe at syempre pindutin mo na rin yung notification bell para updated ka sa ating mga susunod na DIY. At syempre i-like mo na yung video natin. Alright?